So, ang Commonwealth ng Pilipinas ay isang uri ng gobyerno na itinatag noong 1935 na nagpagsuko ng mga Amerikano upang magbigay daan para sa preparasyon ng ating bansa sa pagiging malaya o independent. So, ang tao sa pagtatag na ito ay ang inauguration ng Commonwealth noong 1935 kung saan si Manuel L. Quezon ang nahalal pumumuno sa bansa. Para sa plus points sa inyong assignment, may na bang may idea sa inyo sa dalawang ito? Ma'am, sa annual report ko, ito rin po yung ulat ng High Commissioner ng Estados Unidos bukod sa kalagayan ng Pilipinas noong 1935 na tumutukoy sa pag-unlad at mga hamon ng Commonwealth noong sa unang panahon nito. Great! Sa letter naman ng President, anyone? Wala? So sa liham na ito, inilatag ni Pangulong Quezon ang 3 pangunahing patakaran para sa Mindanao at Sulu na may layunin paunlarin ang rehiyon para kasi ng seguridad at protektahan ng mga residente. So for our next meeting, we will be discussing more about the Commonwealth of the Philippines. Thank you, class. See you next week. Subok mga kapatid, tayo ay magsama-sama. Iwan kahit buhay na ang bandera, rock and roll hanggang baka. Uy, mga magandang context ng book na to ha. Solid. Ngayon gabi ay nagsasaya. Iho, mukhang kuha ng libro ang iyong interes sa kapanahunang Commonwealth. May kamukha ka. Manuel L. Quezon? Presidente? Malayong hindi ka nagkakamali, binata. Naririto ako upang magkaroon ng malinaw na ideya sa mga nailathala at naiambag ng aking sarili sa inang bayan. Wala nga, Mr. President eh. Wala akong masagot sa'yo eh. Kaya... Interesado ako sa libro na to. Muy bien, entonces. Maaaring simulan na natin ang iyong paglalakbay sa nakaraan na aking pinagmula. O ng mga banda. tayo sa classroom para mas mapag-usapan pa natin. Base sa iyo, ano sa palagay mo ang Commonwealth period ng Pilipinas? Yun na nga, boss eh. Hindi ko pa masyadong alam kasi kakadiscuss pa lang. Panahong Commonwealth na aking pinamumunuan ay ang preparasyon ng ating bansa patungo sa independensya. Mula sa pagpipira-piraso ng mga asyenda para sa mga Filipino hanggang sa suffrage ng mga Pilipino at mga Pilipina. Mayaw na parang asong ulol, sa baho at tambol na lumilindol. Isang linggong bilang unang sa buwan mong pinangan. Women of the Philippines, if you participate in the coming referendum, your name shall be written indelibly on the pages of our history, and your descendants will be proud if you can call you emancipators of the women of your country. So, yung suffrage pala is inaatupag ng Commonwealth? Paksa. Ngayon, dapat napapatupad. Well, yes, Mr. President. I myself is an registered voter and my mom too is a registered voter. The present, kahit sinong Filipino naman who meets the qualifications can vote. Ako ay natutuwa at parehong kalalakihan at kababaihan ay may karapatang bumoto sa nararapat na Pilipino sa posisyon. I'm curious, Mr. President. Can you share with me the women's suffrage back then? Bakit ang big deal niya at sakto sa pamumuno niya pa siya napatupad? This is so cool eh. Ano ba yung pananalita mo? Bakit naghahalo-halo ang Ingles at Tagalog?
Mr. President, I am a Gen Z, so it is natural for us to be disukonyo, no? Ang binanggit mo kanina ay nagmula sa CP ni Encarnacion Alzona. Doon, binigyan ng importansya ang kahalagahan ng kababaihang bumuo. Itong batas na ito ay tinatawag ng Commonwealth Act numero 34. An act to provide for the holding of a plebiscite on the question of women's suffrage. Mr. President, ano mga pala yung mga qualifications? Kung babasahin mo ang nakasaad dyan ay female Citizen of the Philippines must be 21 years of age or over, who shall have been a resident of the Philippines for 1 year, and of the municipality wherein she proposed to vote for at least 6 months. At alam mo ba, iho, ang balota ay may dalawang lingwahe, hindi Tagalog, kundi Ingles at Espanyol. Buti naman, successful, Mr. President. Chikahan mo pa nga ako. Maganda ang naging resulta. Noong April 30, 1937, mayroong 447,000 na kababaihan na katumbas ng 90% ang bumoto. Ang patakaraan ay naitupad na noong 1937. Pero Iho, hindi ka ba nagtataka kung bakit ganito karami ang mga kababaihan na nagnanais ng boto? Nga, Mr. President, balita ko, nung unang panahon wala naman sila masyadong posisyon sa gobyerno tsaka edukasyon Sino kaya o kaya paano sila na-motivate? Simple. Si Encarnacion Alzona at kanyang mga sinulat ukol sa paghikayat sa kanila na bumoto para sa kapakanan ng bansa. Sam. Kung babasahin mo ang libro, andyan ang kanyang sipi na magbibigay kaalaman sa kapangyarihan ng mga kababaihan upang maging instrumento sa kabutihan ng Pilipinas. In-emphasize niya yung importance ng voting and granting ng woman to vote. Siya ang nagsilbing boses ng mga kababaihan sa pag-udyok ng pagboto. Sheesh! Mga paborito mong kanta. How about yung Commonwealth Act number 444 po, or the 8-hour labor law, right? Oo. Ipinasa rin namin iyon noong 1939. Para saan yun, Mr. President? Ano-ano po yung mga pagbabagong ginawa? Ang 8-hour labor law ay para sa proteksyon ng mga manggagawa. Noong panahon kasi namin, mahirap ang kalagayan ng mga manggagawa at walang sapat na proteksyon para sa kanilang mga karapatan. Maraming hindi makatarungan ang trato sa kanila. Noon, talagang wala silang laban sa malupit na kondisyon sa trabaho. Isa sa mga ipinatupad ay hindi dapat lumampas sa 8 oras ng trabaho kada araw ang mga manggagawa. At 6 na araw lamang sa isang linggo. So parang yun po yung early visions para sa mga batas ngayon. Ang mga batas ngayon governs all workers and also focuses sa gender equalities. And women even have paid maternity leaves. Ito, last na to, Mr. President, o kaya mo na? Hindi ka pa mapapaawat. Sige, biro lang. Sige, ano yun? Ano to Yung Commonwealth Act number 1, National Defense Act. Sinasabi rito na ito ay paghahanda para sa buong kalayaan ng Pilipinas at tiyakin ng ating depensa. Sa paanong paraan, Mr. President? Ito ay isang mahalagang batas na itinatag noong 1935 sa panahong pinamumunuan pa tayo ng mga Amerikano. Ito ay naging pagkakataon upang mabigyan ng sapat na armas at pwersa ang ating bansa upang proteksyonan at depensahan ito. Pero paano na ito inahanda ang ating bansa para sa kalayaan?
Ang pangunahing layunin ng batas na ito ay magtatag ng Philippine Army. Noon kasi, ang mga Amerikano ang nangunguna sa depensa ng Pilipinas. Ngunit sa Commonwealth Act No. 1, nagsimula tayong gumawa ng sarili nating pwersa, magturo ng sundalo at maghanda para sa sariling kalayaan, pati na rin ang pagtatag ng Reserve Force kung saan ang mga kalalakihan nasa edad 18 hanggang 30 ay dapat dumaan sa pagsasanay. Sa panahon nyo ba, paano ang sistema? Sa panahon ngayon, Mr. President, hindi na siya gaanong kadirektong ginagamit. May mga pagbabago, revisions, but the principles are, of course, still present. We are more focused sa pagmamodernize ng mga armas, militar, at ibang konsepto ng depensa na naaangkop sa panahon. Ganoon ba? Iyong mandatory training, ipinapatupad pa rin ba? Oh, about that nga po pala, no? We now have NSTP or National Service Training Program. Mandatory training was replaced due to concerns na maraming abuse na nangyayari. Ngayon, Mr. President, may 3 options na. Ang ROTC, Civic Welfare Training Service, Focus on Community Service, at yung LTS o Literacy Training Service, which focuses on teaching literacies in communities. Parang ang komplikado ng sistema nyo ngayon Tama po. Ngayon kasi, mas marami na pong banta sa ating bansa tulad ng intelligence, cybercrime, ganyan. Kaya mas naghigpit na po ngayon. Kaya naman, sana ay makiisa ka sa pagpapalakas at pagdedepensa ng ating bansa. Tandaan mo rin, ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi lang nakasalalay sa pwersa, kundi sa pagkakaisa at malasakit ng mga mamamayan. Patuloy na maging matalino at magbantay ng mga bagong hamon. Nasa inyong mga kamay ang hinaharap ng bansa. Hala, parang farewell na. Alis na po ba kayo? Joke. Mr. President, alam ko naman po yan. And I will always keep that in mind. Wow.